Katrina, kailan daw ihain yung subpoena para kay Vice President Sara Duterte at ilang araw ang binigay sa kanya para sagutin ang naturang subpoena? Kabayan, inaasahan ni NBI Director Jaime Santiago na maibibigay kay Vice President Sara Duterte ang naturang subpoena bukas, November 26. Bibigyan siya ng 5 araw para magpunta sa NBI at magpaliwanag tungkol sa mga banta niyang pagpapapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kabayan, bagamat nagsisimula pa lamang ang mga investigasyon, ay tinawag na ng DOJ ang pangalawang Pangulo na isang self-confessed mastermind sa isang assassination plan laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Hinahanap na ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang mga posibleng kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para paslangin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilan niyang kaanak sa oras na mauna siyang patayin. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. We are tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Hindi ito ang unang pagkakataong sinabi ng Vice Presidente na nais niyang patayin si Pangulong Marcos Jr. Una niya itong sinabi habang kinikwento sa isang press conference na tumanggi ang Pangulong ibigay ang kanyang relo sa isang graduating student na umarbor nito. Nasagot niya, "Why? Why will I give you my watch?" At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba. I realized toxic na yung relationship. Ayon sa DOJ, hindi na maaaring palampasin ang mga ganitong pagbabanta sa pinakamataas na halal na opisyal ng bansa. Kamakailan lang ay nagbigay din po ng pananalita ang ating Vice President na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating Pangulo. Tinanggap po namin na salita yon in a metaphorical way. Ngunit sa kanya pong bagong pananalita, hindi po maaring isang tabi lang yan. She is the beneficiary of the death of the President. So her words have to be taken in the proper context. That is a very serious action taken by the VP. Facebook. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pumayag na ang Facebook na huwag burahin ang Facebook Live video ni Duterte noong Sabado, kung saan niya pinagmumura at binantaan ang buhay ng mag-asawang Marcos at ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Padadalhan na rin ng NBI ng subpoena ang Vice Presidente. Out of courtesy, due process, hindi po namin agad inaresto si Vice President dahil siya ay Vice President, napakataas na opisyal. So we are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. Kung hindi po siya tumugon sa subpoena na aming papadala, tulad nga po sinabi ni Yusek Andres at ni PG Padulyon, kung ano yung ebidensya na nandun sa kamay namin, ay we will proceed with it. Ipapile namin yung... She will be given an opportunity to present her side. Ngayon, kung hindi siya tumugon, hindi naman po pwedeng tayo ay maghintay hanggang sila ay good and ready. At sila hindi tumugon, wala tayong magagawa kundi patupad ang batas. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat
sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Pinag-aaralan naman ng DOJ ang mga kasong maaaring kaharapin ng pangalawang Pangulo. Pero maaaring kabilang dito ang grave threat, sedition at disbarment o ang pagkatanggal ng kanyang lisensya bilang abogado. Noong 2020, isang public school teacher ang inaresto ng NBI matapos mag-post sa social media na bibigyan niya ng 50 million pesos ang sino mang papatay sa nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan siya ng kasong inciting to sedition related to cybercrime at paglabag ng Code of Conduct for Public Officials and Employees. Binasura ito ng korte sa Olongapo City dahil sa teknikalidad ng iligal na pag-aresto sa akusado. Para sa DOJ, ang investigasyon kay Duterte ang magiging sukatan kung patas nga ba ang sistema ng hustisya sa bansa. What is on trial here is actually even our justice system. But now we will have the opportunity to show that no one is above the law and that accountability can be exacted. If we are not able to apply the law to other people who have influence and power, what kind of government can we provide? Kasunod naman ang banta ng Vice Presidente, agad na naghigpit ng seguridad ang Presidential Security Command sa Malacanang habang dinoble ang bilang ng mga pulis na nagbabantay sa Kamara. Makikita nyo na lang po siya during sa mga engagement ni President, ma'am. Didouble natin yung security ni President, lalo sa mga upcoming activities niya. Mas piniligting natin yung security. Wala pa anyang utos na pagsuotin ng bulletproof vest ang Pangulo o gumamit ng bulletproof podium pag magtatalumpati siya. Muling nagtagubilin si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon sa gitna ng tumitinding sagupaan sa politika. In the past days, we have seen a myriad of events that transpired in our country. And this has shaken the political environment of our country. As soldiers, we should not be shaken by this. Hindi dapat tayo maapektuhan ng masama dahil dito. Sinabi po natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. Kabayan, ilang beses nang humarap sa online at maging sa aktwal na media si Vice President Sara Duterte simula pa noong weekend para linawin na ipapapatay niya lamang sina Pangulong Marcos kung magtagumpay ang mga banta umano sa kanyang buhay. Ngunit itinanggi ng NBI na nakatanggap sila ng mga intelligence information na mayroon ngang banta laban sa buhay ng pangalawang Pangulo. Samantala, sinabi naman ng DOJ na ang Ombudsman ang dapat magdesisyon kung dapat bang suspindihin ang pangalawang Pangulo habang patuloy na gumugulong ang mga criminal at administrative investigations laban sa kanya. Kabayan. Katrina, nararamdaman na ba ninyo kayo mga media man na mahigpit ang seguridad ngayon ni Pangulo habang kayo nandiyan sa Malacanang ang nako-cover sa Pangulo? Kabayan, kaninang umaga ay nakita natin na isa-isa nang ini-inspeksyon ng masinsin yung mga sasakyan na pumapasok dito sa new executive building kung saan nag-oopisina ang Presidential Communications Office. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa natin personal na nakikita si Pangulong Ferdinand Marcos ngayong araw, kaya hindi pa natin maestima kung dumoble ba o trumiple yung bilang ng mga security, ng mga Presidential Security Command officials na nakabantay at nakapaligid sa kanya. Kabayan. Okay. Maraming salamat, Katrina Domingo. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.